Ang natira sa lahat, ang laog namin sa unang linggo ng October ay bui. Napakalupit. At yun, tama yung nakita ninyo. Dinaan ulit namin sa Palubuntan yung pagpili ng lugar na aming alawgan. Kung noon ay sa dulo ng ilog mo kami napunta, ngayon ay mapapadpad naman kami sa sulok ng Ilaya. Nakalagak sa kailayahan ng buwak ang mga nagtataasang bundok at makakapal na kagubatan na siyang pangunahing pinagkukunan ng mga prutas at gulay na atin namang nabibili sa mga palengke dito sa bayan. Dito nakapaloob ang Barangay Bui, isa sa mga barangay na mahihirap puntahan. Tinatantsyang may layong 25 to 30 kilometers mula sa bayan ng Buwak, at kung sa binuang kadadaan ay kakailanganin mong tumawid sa Ilog Buwak nang hindi bababa sa 10 beses para lamang marating ang lugar na ito. Mag-relax, ihanda ang inyong sarili at samahan nyo kami ni Paring Reden sa mahaba-habang biyahe papasok sa isa sa mga liblib na barangay dito sa Marinduque, ang Barangay Bui. Anong na-expect mo sa ating Bui adventure, pre? Siyempre, marami lang sunis. Marami lang sunis at kakalibre na naman ng kain at siyempre, ng inom ng tuba. Sana ay maka-experience na maganda doon. Dito na kami sa bayan, guys. Sa ABC Producers Market nakapwesto yung pampasaherong jeep na papunta sa Kailayahan ng Buwak. Nabanggit sa amin na karaniwang isang beses lang kada araw ang biyahe sa Ilaya. Kaya di na nagsabi na agad kami sa driver ng jeep na sasama kami dahil mamimili pa rin lamang kami ng aming mga habaunin. Aba, ay kinabukasan na yung sunod na biyahe ni Ray kung kami may iwanan. Mabili muna kaming bigas kay Kaamos. Bossing, good morning. Let's go. Hello, bossing. Boss, pwede ba bumili ng bigas yung hindi man naalsa? Hindi na alsa. Yung pagkaluto baga niya ay bigas pa rin. Pag hindi mo sinaing, hindi maalsa. Hindi man. Pabili kami kuya ng ano? Netoy? Malagkit. Malagkit. 2 kilo. Ano ka tayo? Bili na natin bigas na mainit pag bagong saing. Malamig pagbahaw, malambot paglugaw. Dito kayo bumili. Number 17. Ay, matagal mapanis ang bigas dito. Pag hindi mo sinaing. Saan kayo? Uy. Dami naman doon. Ay, nako. Ganyan talaga pinagasuntog ng kaasawahan. Laban na rin. Sa gusto pong sumama hindi pa po puno, luwag pa po sa parting kaliwa sa kanan. Naalis kami dito tuwing alas 10. Tapos ang biyahe namin na dito ay rotation, yung mga nabila dito sa bayan. Araw-araw naman po meron. Araw-araw kami na biyahe. Sa ngayon po ay ilang jeep po kayong nag-rotation? Yung nag-rotation dito ay para 7 wari. Tapos yung hindi napila ay 4. Parang nag-service lang sila ng mga paninda nila. Opo. Doon po sa mga nakalipas na taon po, gaano po kadali, kahirap ganun, kumpara po sa ngayon? Mahirap ang biyahe namin lalo pag tagbaha. Dahil kami pagka tagbaha sa bundok kami na daan ay alam naman ninyo ang daan sa Baliis. Matarik. Matarik na pasalunga, palusong. Delikado sa mga sasakyan na yung may hinang preno, yung ganon. Unang-una yung preno, ang dapat ay kondisyon ng mga sasakyan lalo na sa bundok ang daan. Ito pong biyahe natin ngayon, saan po ang daan po nito? Ilog. Ilog po. Dahil mababaw ang tubig ngayon, sa ilog kami nadaan. Pag tagbahain, sa bundok ang daan, nabalik din kami kay baba dahil may mga pasahero pa doon. Lalo na ngayon, tag-lansones, walang patay ang ibaba at ilaya ng mga tao dahil nagatiyanggi sila ng lansones. Maraming salamat po. Sino pa kaya ang sa mapapuntang Bui din? Anong hirap ba magkagilap ng customer din sa pasahero? Boss, Bui! Boss! Mga nagapadala ay Nalilimutan. kung pag minsan nalilimutan. Listahan po. Listahan ng padala. Sa sunod pala kuya lista dapat na nakalista yan, no? Yung 1 kilo sa iyo, wag mo nang abawasan. Pag ikaw pre ang taga Bui at may nakapangasawa ka doon at apadalahan mo pre, ano apadala mo tsaka anong sulat mo sa letter? 1 kilong bigas lang muna sa kanan sa sunod. Anong adikit mong letter pre? Tipirin mo ng 1 taon. 1 kilo 1 taon. Bago bumiyahe ay sinisigurado muna ni Sir Edgar na maayos ang kondisyon ng kanyang sasakyan. So kaya ito makakasulungan ito sa karbon? Para saan po yan? Yan pong inabuksan po. Preno
preno. Sa preno. Matingnan kung may marami bawas. Fluid. Fluid. Brake fluid. Dagan ng konti. Na-condition yan pati yung driver. Paano kung condition ng sasakyan tapos yung driver naman papaling-paling? Ay, naka-condition niya si Sir. Kasi Siyempre, yan. condition yan. Yan naman sa clutch naman ito. Clutch naman. Talaga lang eh. Makakas din po pala ang maintenance ng pag ganitong may jeep, ano? Ay, lalo, ang layo ng biyahe. Yan naman sa langis. Langis naman po ito. Ayan, tama. Ina-check bago lumakad ng langis. Kaya pa. Buhay po ang destinasyon namin ngayon. Ay, kung ito iski ang barod. So, Iski. Residente kami ng Bui, kahit kami nasa kanat na. Kami ay si Chu Mamilit. Pagsakop kami ng Bui. Pagkanat naman kami, sakop po kami ng Kanaraw. ayun. Ay kami ay residente ng Bui, kaya ang nakakasakop na si Chu sa amin ay si Chu Mamilit. Ayun, nandito na kami sa sakayan papunta sa Ilaya. Doon sa mga nakasakay dito sa jeep. Karamihan sa kanila mga taga-Kanat. Tapos may kasabay din kami, ang destinasyon niya ay papuntang Binunga. Tapos kami pala ang yung papuntang Buiwari din. May mga bigas na padala dito papuntang Bui. Bali, ito yung jeep na sasakyan namin ay. Bali doon sa nakausap namin na driver, si Sir Edgar Honorica. Siya yung magdadala sa amin doon sa destinasyon natin, itong Barangay Bui. Laban na naman to, boy! Bubong na naman, guys. Dami na nila sa nagbalik. Tapos, sabinta ko sa iyo. Ano yung 500 isang kilo? Sige po, ate. Hello po, bye-bye. Ay, medyo alanganin yung kaos niya. Dapat isang bakit Isang bakit? Bakit yung mauwi nyo? Hindi ko kaya yun, te. Layanin mo! 500. Sige po, ate. Din na kami. Tayo ang mag-handle ngayon nitong mga gamit dahil tayo din na nasa bubong. Tayo ang pahinanti ngayon ni Kuya. Sana sahuran niya tayo ng mga 700 isang araw. Malayo-layo pa naman to. Nakisakay ka na, naghahanap ka pa ng Ay, sahod. syempre, kasama sa buhay yan. Boss, kami bala dito, bossing. Hey. Bernie. Welcome to Ilaya, men. Welcome to Ilaya ng Buwak. Let's go! So yun nga ni guys, first time kong makakarating ng Bui. Talagang nung kami naglalakad pa ay binungo lamang yung halos naaabot namin, Hinapulan sa Mainhin. Pero ngayon, makakarating tayo ng Bui for the first time. Atin na natin kung ano talaga yung may experience natin dun sa nature. Yun, abangan natin. Nagpagas nga ni pala muna kami at baka kami ay maubusan ng krudo. Ay syempre, magpapagas muna tayo. Mainit, guys. Talaga naman. Cheers! Ang labas may palpas. So ngayon ay tumigil kami pa sa Pantala dito sa Rotonda, Balimbing. Ayun. At kitang-kita mo naman, no, parang may mga exchange gift din sa bubong, may pangalan, no. Ere ay para kay Madam Crising. Ere ay may nakasulat din. May mga bigas. At may washing machine. Washing kamay. At medyo mainit-init nga ni. Alabas ko na yung pangmalakasan natin ni brought to you by Katagumpay Clothing. Uy, at syempre kay Boss Tom Lasak. Uy, Kalmado Prince. Yun. Ngayon ay 11:05 na, nandito pa rin kami sa Rotonda, Balimbing. Kami nga ni pala umalis doon sa ABC mga 10:40. May nahintay pa ata sila dito bago lumakad. Hindi na kami sa bantay, men. Alin na, abantayan mo pa rin dito? Abantayan ko dito yung mga sagingan ko. Baka may nagapuso na naman. Ako, ay, kaya niya, no? Ang abantayan ko dito sa bantay ay yung ulo ko. Bakit? Baka tamain ng mga ganyan, no? Dito na tayo. Welcome to Panugduan City. Welcome to Panugduan City. Ayos. Dagsa to, men.
Wala. Bossing! Bossing! Ay, delikado! Welcome to barangay, ano to? Welcome to Ugbak! Kanina pa baga ubak? Masyadong mapanakit ang barangay Ugbak. Ayan, welcome to barangay ubak, men. Welcome to barangay Ugbak! Na no? Lamig na pero. Yun, ito ang ganda ng akasyahan. Mapipili pa nga sa patak-patak na parang nasa yan yung Palawan. Eto na. Ang unang tawid dito sa barangay ano, Binungan na ito ano. Yes! Bilangin natin kung ilang beses kitang matawid ng ilog papunta dun sa barangay Buhi. So unang tawid ito na. Grabe, ngayon lang ulit ako napunta sa ganitong lugar. Pero may ako nasa ano, nasa bayanan. Ayun, pag gani rin naman na makikita mo ay para kang bumalik sa ano, sinaunang panahon. Ang yaman ng kalikasan dito man. Oo, sariwa ka. Napakaganda ng mahiwagang bunot mo. Oh. Kalawang tawid na guys. Hindi na kami. Kalawang tawid. Pero kahit siya ay bundok na, marami pa rin tanim na nyug, ano? Pag naglukad ka naman dyan, ako, Layo. nandini lahat sa baba. Akayanin ko naman sigurong mag-uwi and maghapon, pero yung atagal sa buong taon. Welcome to Binunga! Katlong tawid namin, kaya yun. Kita nyo naman, oh. Grabe naman yan. Grabe, no? Ay grabe, ang ganda ano. Ang lalalang ng bahay. Oh, ano, may pumara na. Baby, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Kuya. Ba, malalim. Grabe. Medyo nag-asik-asik, nagapatak-patak din eh. So din may nakita kami nag-alukad. Medyo malalim na rin kami. Wawa talaga. Grabe naman yun. Grabe naman yun. At nandito na nga tayo pala sa pang-anim na tawid sa Binunga. Binunga pa rin. Oo, Binunga pa rin. Naalala ko yung tawid namin sa mainit na makaisang tawid yun pero hirap na hirap kami. Paano kaya kundi niya? Anim na ere oh. Kawawa. Ilang saglit lang, pampitong tawid na agad. Malimit. Talagang tawid-tawid ring ano, daan din. Tingnan natin. Grabe. Kung ayos natin palang ilog yung daan, mahirap sa ikot na. Oh. Pero kung atosin yung mababaw naman halos lahat ay ano. Bago, pero Yung mga pagilid na yan, yan ang medyo malalim. ha? Linya ng kuryente wari yan. Ang ano yan, oh. Ang baba ng linya ng kuryente. Tapos bakit tayo sumabog dito? Sulit to ka po. Okay, kuya. Ang baba ng linya pre. Ito oh.
Ano yung feeling kung may kuryente? Wag. Grabe yun. Ang baba nun. Aling rin oh. Ay, malalim-lalim dito. Ikawalong tawid. Ay, lubog na lubog yung tambot yun. Grabe, ikawalong tawid ito. Bukod pati kuya yung tubig, nag-aasol na. Kuya, familiar na ako dito. Ah. Andun lamang yung bahay ng kaklase ko. Yun oh. Taga saan mo? Lagi din nag-share yun si BJ. Dito na kami sa ikasyam na ikasyam na tawid. Kung tama yung bilang ko, ikasyam ito. Ayun, mahaba-haba. Andini na kami sa pang-10 na tawid ng ilog. Tapos nakikita namin din yung parteng dinevelop na. Ito yung sa may parteng Hinapulan. Ayun, nakasulat doon, oh, welcome to Hinapulan. Ito yung papasok ng Hinapulan. Tapos ito na yung ika-10 tawid. Pansamantala kami dumaan din sa may parteng Hinapulan. Ayun, baka may mababa. So pag natapos na yun talaga, ito na yung pinakang exit road papunta ng Tumagabok. Kaya aantayin naming matapos to para for sure makakalaw na kami ni Kuya Wawi ng Tagos dyan. Yun. May dinaanan lang saglit nun sa parteng Hinapulan. Mangingilid na naman kami sa parteng ilog din. Ganda ng mga puno dito. Kita mo, may waiting sheet pa. Ganda. Pang 11 na tawid. Malalim-lalim. Pawa ako nakatara tapos dito ako mag-aulang baka. Parang paulit-ulit na ano. Oo. Ano, kita nabubulong. Nabubulong kayo. Baliktad ka na pa rin ang damit. Oo, ganito rin yung puno kanina. Yung anggit din ng bato. Pero lang nabukod. Grabe ka na. Mga buhay na bato yan. Malay mo nga yun. Konektado sa talamban yan. Pang 13 tawid. Grabe. Ay, nang pababa. Opo. Ayan, bagong sideline pre. Alin pang kasama din? Yan, dalawa. Magkasama yan. Akin po yung isa dito. Yan. Basket po na plastic. Ay, ito po. Ano ko madami yung isa? Pre, sabihin ko sa iyo, kawawa kita pag ang binaba na itong mga bigas. Bakit? Wala na kitang upuan, malambot-lambot. Uy, gulong. Ay, tabagay yun. Kanat na pre ito. Wala nang siyempre yung karatula eh. Pero sabi pero sabi man din ni ate no kanina ay kanat daw siya. Ah, kanta. At di ko alam. Pang ilan na to pre? Pang 14. At yung nakita natin kanina doon sa may parteng Hinapulan, panigurado dito nakakonekta yun. So may kita ninyo dito sa parteng ito. Yan na yung parteng Binangbang. At yan ay subjected pa sa mga slow protection kasi may kita nyo sa parteng ito, may parteng Gumuho. Malaking trabaho pa to. Tapos dito sa parteng ito na yung ayun, yung mahaba ng kalsada. Connected pa rin siya dun sa kanina.
At makikita natin dun sa baba pala ang na yun ay meron na ring gawa na slow protection. Ayun, malaking proyekto to. Sana pagka nangyari ito ay makapabili yung biyahe dito sa parteng ito ng Marinduque. Dini na kami sa pang-16 na tawid. Sariwang-sariwa talaga oh. Ay, sus, kahit ako di ako matutuwa mag-uwian ng araw-araw dito. Lalo pag yung nagtampo ano? Paano ko nagka-jowa ako dito tas nagtampo? Apuntahan mo pa din. Kahit baha. Ongoing pa rin. Ang taas nun, ano? Ay, grabe, binangbang. Pa rin pala. Nabangbang itong parteng ito. Oo. Ayun, oh. Pang ilan? Pang 17 na tayo mga men. Maalon. Pang 17 na tayo. At oy, biglang lumamig. Kanat pa rin bagat. Kanat. Oo, kanat. Sipin mo, imagine mo. Taga dito ka pero ang pinakamalapit na elementary school andun pa. Oo, matawid pa. Ay kung baha. Gulpen layo ng alakarin mo. Oo. Namunting bayanan lang pala siya. Ayun. Dahan-dahan na po tayo pumapasok sa sinama ko. Ano? Ano? Yun yung bahay ko papunta dun ay. Ayun po ay. Yan, sige dito si madam. Ayun, si Bossy. Ating walang tawid na guys. Malapit na, buhay na bagay ito. Anong kaya ito? Bilang na rin ito. Tawid na rin naman. Oh, labing siyam. Ayo, parang ano lang, kahit mukhang ihi ng pusa yan ay ano. Ayan, Tawid pa rin yan. ilog pa rin yan. Ayun, pang 11, sinama na rin namin sa bilang at may tubig pa rin eh. Tsaka ilog pa rin naman, medyo tuyo laang. Bye-bye! Kailangan ko na magtimpla ng kape dahil dahan-dahan nang lumalamig yung temperatura. Nanay, mababa ka pa po ulit? Mababa ka pa po ulit? Aba? Na, pwede na si pare. Babalik tayo sa panahon ng lumang bato. Wow, yun tulay oh. Set, panset. Pang 20 na tawid man. Kuya. Sabi nga rin naman kuya, ang ganda. Grabe yung tulay din man. Ganda. Kalain mo yun, no? Boy, mataas-taas ito. Ay, mahaba-haba nga niyan, tinawiran, kinapitan yan. Yun yung daanan pag pupunta ka dito sa kanya. Oo. Kapag dinerecho mo yung nasa Inapulan kanina, oh. Malayo pa talaga. Malayo na yung may hayin pa. 121 na guys. I love nature! Sipin mo pre, galing kang Maynila, 5 oras ka sa bus, 3 oras sa barko, galing Balanacan papunta dito. Laban na yan, basta ako'y makauwi sa bahay at makain ng tuba na may sardinas. Laban na yan. Kapit na tayo sa ano? Ayusin. Eri nga ning nakikita kong mga, di ko alam kung kugo diri o talahib eh. Para akong nasa ano na, papunta na akong langit. Parang inasundo na ako. Yung ano, yung angelic yung itong ano. Oo, biglang may mabo. Grabe naman ito.
Pagkatapos naman ito, naku, ang tayo madaan dito. Ano pa? Kuya, akin na itong isa, papasko mo na sa akin. Lugi agad baga. Si Bossing. Tapos na maliligayang araw mo. Upuan kong malambot. Kung may mga pa-deliver kayo, dito na kayo sa Bayahing Bui. At ako nang baala sa inyo. Matawid pa po kayo dun eh. Ha? Marami naman palang estibador. Walang problema sa mga bata. Pangit ang anin. Wala na akong hawak-hawak ako. Ano nangyari kay Bossing? Sumabit ako, men. Hindi ako makabangon. Okay, eto na tayo sa pang 22 na tawid. At meron pang isa. Paang 23 na ito. 23 na tawid. Taasok kalsada din. Pangit. Ay, hindi ka asantuhin dyan. Talagang binaybay na rin yung hit, ah. Ayun. At merong basketball court din. Hindi ko alam kung anong court, Eric. Ito na yung stopover. Stopover na ito pala. Stopover na ito. 1, 2, 3. Yun! Ito na yung first time ko dito sa Bui. Let's go! Ayos naman. Si Kuya Edgar Honorica yung napagsakyan namin na driver dito sa Bui at talagang napakagaling. Napakagaling niya magpadala sa Agos yun. So ayun, salamat ulit Kuya. Salamat din. Yan. Okay, ang pangalan ko yan. Bossing! Salamat! So kanina ay umalis tayo sa Buwak 10:45 at halos 2 oras yung naging biyahe namin papunta dito sa Barangay Bui. Napakalayong lugar pero alamin natin kung ano naghihintay sa amin dito. So let's go. Ayun, pagkagaling dito ni Sir Edgar, ayun, mabiyahe ulit siya pababa at maraming naghihintay dun sa may Kailugan. Ayun, nandito na kami sa Barangay Bui. Nalipasan ninyo. Pero din po ang bahay ni SK. Malapit lang. Magkapit ba siya kasi kapitan? Isa kayo ulit kayo siya. Salamat po. Nalipasan ninyo. Kaya po, kala namin dito na talaga eh. Ay, mayuti na rin Ilaya. Ito ang boundary o din na. Ito yung sitio Panubuy. Panubuig. Maraming salamat po. Ayaw ka pa ilaya kayo mayuti na yun. Ayun, at lumagpas pala kami sa barangay hall. Akala namin pag may basketball court, may barangay hall ka nakatabi. Ayun pala, ay dun pa. At dahil lumagpas kami sa barangay hall, ay nakisakay na lang ulit kami pabalik. Dito ay nakita namin kung paano hakutin at ikamada ang mga aning prutas at gulay na ibebenta sa bayan. Ngayon ay mas namulat ako sa mga proseso at sa biyaheng kailangan pagdaanan ng mga produktong ito bago makarating sa bayanan. Nakikita natin dito, kita mo yung karating laang tapos nag-prepare na ulit sila pababa. Yun. Taas, wala nang paglagyan dito. Daan at baka maputi yung malaki. Makatik na nga. Ay ka talaga to. At andin na kami sa Barangay Bui. Subukan namin munang pumunta ng Barangay Hall para makapagsabi na rin na kami malaog dito sa Barangay Bui. Dini ay dumaan muna kami sa Barangay Hall para ipaalam ang aming pagtahan sa kanilang barangay. Dini ay agad kaming inasikaso ni Kagawad Anding at dumiretso agad kami sa paglibot dito sa kanilang barangay. Papunta daw kami doon sa Sitchulooban. At nagpuin namin sa SK at papunta kami agad ng Languhin. Anong oras na? Maalas 2 na wari. Kaya sulitin namin. Dahil mahirap marating ang lugar na ito ay madali lang para sa mga tao rito na tumukoy ng mga bagong muka ng mga kagaya naming dayo sa kanilang barangay.
Dito ay bahagya kaming tinanong sa pakay ng aming pagbisita at matapos noon ay hinayaan na nila kaming maglaog. Ito yung bukana. Duuban. Umpukan. May umpukan. Asang pa ka ito? Buira ito. Tapos dito po sa labas. Alin? Karat naman eh. Let's go po. Bahay niyo po ako ng Tapo, linaw ng tubig. Yung sabi ni ano? Yung sabi ni Bon kanina nung Anong pangalan mo, bro? Anong pangalan? Mark. Wawi. Wawi. Balitaan namin din may free wifi for all pala ang mga taga Barangay Bui. Opo, sana all. sabi ko nga ni ay Ano pre? libre na naman ang data mo. Ayo, kagandahan din may kalsada. Si SK, si SK, magandang hapon po. Majaming kami. Kami na palaog. Wawi. Sa akin, bira na makita ng ganito kalinaw na ilog. Napaka-refreshing at nakaka-relax ng isip. Ayan, makikita nyo mga bata doon. Ayan. Na-enjoy lang nila yung kung ano yung meron sila. Ang plano namin ngayon ay makapag-jamming dito sa mga kabataan ng Barangay Bui. At sabi nila ay nagkatipon sila ngayong araw dahil sila ay nagkaroon ng assembly kaninang umaga. Kaya yun, nasama kami. Pero dini, ayun, ang sarap sa tenga, ang sarap sa mata. Sarap din sa balat. Yung simoy ng hangin, ganyan. Yung lagaslas ng tubig. Matambay sana kami kaso mabagsak ata yung ulan. Yun no. Nakaulan na. Pabalik na kami sa Sitio Bukana. At naulan na. Bawal mabasa ang bunbunan. Ayun, at nandito na ulit kami sa may barangay hall. Ayun, hindi kami kapalipas ng hapon tsaka gabi. At ngayon ay nakabalik kami din sa Bukana. So medyo ano, goods naman. At kami makain pa lang ng aming tanghalian din. Yung pre. Kain na. Tuluyan ang bumuhos ang ulan at hindi na rin kami nakalaog nung hapong ito. Kaya nakisali na lamang kami sa pampalipas oras ng ilan sa mga tao rito. Para masulit na rin yung oras na nandini kami. Yan ay alas 6 na pasado. Tapos subukan naming magtambay din ay sa may tabing ilog. Bakit kami din ay sa deck? Imagine ko kung taga rito ako. Kasi ganitong oras talaga hindi ka na mamapalaog. Para sa akin ay ano to. Okay sa akin yung ganito yung alas 7 pa lamang ay patulog ka na. Tapos yun nga ni pagising mo sa umaga alas 4. Ganito pa rin yung maano sa iyo. Laking barangay nito tapos ang layo ng mga tumpukan ng bahay. Doon meron. Talagang pag dito ka nakatira hindi mo na gusto yung lumaog ng gabi ay. Tapos dito ko lang ulit naramdaman yung ano, pakiramdam na sobrang layo mo sa Kabiasnan. Pero ang kagandahan dito, level up na yung kanilang mga connectivity. Meron na silang mga piso wifi. Meron din silang free wifi dito sa barangay yun. Tumambay at saglit lang ako nakipagkwentuhan ng mga oras na ito at bumalik na rin sa barangay hall para magpahinga. Yun. Bumitin pa. Ay, may nanalo na. Ang karamihan ano talaga dito, yung mga saging, yan, gulay. Mas malimit ang saging sa mga gulay. Yung gulay, mariguso, kalubasa, yung mga pananggi dito. Pinapangitaan, lukad. Doon ay bukid. Bukid po talaga. Maliban kung may contraction na ganyan, may tulay. Makakapasok ka extra laan dyan, hindi ka maliguro ka sa ganyan. Dahil yan, may mga tao din naman. May mga dalang tao yan. Hindi ka pwede yung parang mga ma-extra ka lang, mga isang buwan ko niya, ilang buwan. Dahil may mga tao ligor yan, kumpanya din yan eh. Tapos ito po, ngayon sa ulit. Taon-taon naman yan. Pagkatapos po nitong taon na ito, kailan na po ulit? Isang taon ulit. Mabunga ng August.
Eh nga po, ang mga August ang ano niyan, yung lakihan baga niya, October lahat ang puting. Tuwing October, isang taon yan eh. Tapos, pagkayari po nitong October, hanggang kailan pa po ito malakas itong Lanzones? Wala na, pakayari niyang putihan ngayong October, wala na yun. Lipas na yun. Wala na po ng November nito. Wala na. Sa ano naman po ay, halimbawa sa mga pangangailangan, tuwing kailan po nababaan tao, mga tindahan, ganyan. Eh, sa isang linggo, 2 beses lang naman yan. Anong araw po? Eh, di sa Merkulis, Sabado, ganyan. Depende rin sa may tindahan. Yeah. Kung alam nila mahil ang kaunti yung tindahan nila, maibaba. Yung mga tindahan naman dito, wala mga sakyan din eh. Nag-commute din lang. Day 2 dito sa ating Buoy Adventure. Magdamagang ulan, 3:30 pala ang hanggang ngayon na ulan. Ngayon ay 5:30 na. Grabe dito, talagang napapaligiran ka ng mga bundok. Tsaka yung tunog, grabe. So kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong klase ng ulan, hindi ko alam kung hanggang saan na lang kami kakaabot ng aming adventure. Diyan nadunog yung kapatid ko na nag-aaral ng grade 5. Ang tagal na panahon na rin po pala. Liguan ay hindi mo napansin ng mga kasama. Ay nag-augnod yung buhangin pag ganun. Hindi siya makahon at nag-augnod yung buhangin, malata yung buhangin. Hindi siya nakaalis. Kawawa naman. Matagal na panahon na po, grade 5 Tagal mo. Asa ko na 20 na. Dati ang bahay namin nila may mga ganun. Umalis lang kami at natatabag ng iginang baha. Delikado po talaga. Dito ay binisita ni paring Reden yung inagawang kalsada at ang mababang paaralan ng Buoy. Hindi nga niya pala ako sa taas. Subukan na sa may taas nung tulay. Tapos, nandito yung bumungod sa akin. Inagawa na nila yung daan. Papunta raw ito ng Kanat. Malapit nang matapos. Abangan natin. Para ako'y nahila pababa. Dito ay nasaksihan na rin namin yung jeep na naglalaman ng mga estudyante. Lingguhan sila kung umuwi at bumabalik rin sila sa bayan, umaga pa lamang ng linggo. Punta kami ngayon dun sa natawag nila ditong Languyin. Ano nga asahan namin dun? Mahirap, madali. Kakaibang pwede naming maranasan dun sa paakyat ng Languyin. Basa. Basa. Isang word, basa. Basa. Sabi, basa. Pre, ano masasabi mo sa mababasa daw tayo? Sundan ko na rin yung sa kanya. Basa. May nag-appeal pa rin po pala dito? Dami na buhay dito na bila-bila. Sino pong nabili sa inyo ng Sa kawit na dala. Ang layo. Kawit talaga ang destinasyon. Pero may nabili dito na. Oo. May napunta. May Hindi mo mura-mura taga rito. Mas adalin doon. Andito nga pala tayo sa Buoy. At binigyan ako ng tuba. At sabi magainom daw kami. Sige, alabanan ko kayo basta may pulutan na sardinas. Laban na yan. Bossing, liligo o liligo? Niligo? Ako hindi. Bakit hindi? Maurong! Kasama namin sina SK, yan, si paring Mark at si Tropa. Ngayon na medyo nag-aulan-ulan ay pinush na rin namin at sabi nga na hindi kompleto ang Buoy experience kapag hindi mapupuntahan ang Languyin. Ang tuba ng Buoy Ay napakasarap. Lalo na pag may sardinas na pulutan. Anong parte na to ng Buoy, SK? Kampo. Kampo. Bakit kampo ang tawag? Dapat ko yata yan. Yung kampo dito yung video ng bahay.
Bawal pala talaga dito. Unauthorized. Ito nga ni pala lugar na apuntahan namin ay sakop ng Marinduque Wildlife Sanctuary. At dito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng walang pahintulot, pagkakalat ng basura, paghuli at pagkolekta ng anumang buhay ilang, pagpuputol ng mga puno at ng iba pang mga gawaing maaaring makasira sa kalikasan. Medyo malayo-layo na yung paglakad namin. Siguro mga nakakaano na kami. Mga 20 minutes na. Ayun oh, malalim-lalim siguro ito. So, kailangan mag-ingat sa paghambang at batuhan. Hindi na yung pader na bato. At medyo nalalim na yung nalalim na yung daanan. Mga hanggang hanggang hita na. Hindi na ay, grabe. Grabe. Grabe naman to. Hindi pa pala ito eh. Malapit na. Pero sulit na ako din eh. Yun, sabi ko mo. Lalim. Parang grenade. Malalim na guys. Delix Park. Baka lumubog din eh. Baka tayo maglaho men. Nag-aalala lang. Hindi ko alam kung anong ilalim ni Ray. Pero sabi nila malalim daw Ray. Woohoo! Malalim. Grabe, ang gadib-dib ko guys. Tabi-tabi po. Makikirala po kami. Grabe, balinlangoy na lang pabalik. Huwag lang tumaas pa maigi ano. Grabe oh. Hindi kami dumaan guys oh. Nangilid kami dyan sa bato. Grabe, ang tindi ng dito. Buong akala ko doon na. Sabi ko solve na ako doon. Pero sabi sa amin, grabe, mayroon pa palang kasunod dito. Grabe. Pinaka-extreme sa mga napuntahan ko. Sus. Grabe. Isa sa mga pangarap ko sa buhay ko ay yung lakarin yung Balagbag. Yung bulong-bundok ng Balagbag galing sa Malibago. Tapos ang lusot ay din sa Ilayan ng Buwak. Kaso din sa mga inadaanan ko. Grabe oh. Mga padar na bato naglalakihan. Hindi ko akalain hanggang dito ako. Sabi ko bago ako pumunta dito, gusto ko makita yung magandang lugar tapos lumangoy ng Kosni. Habang naglalakad kami papunta doon, hindi pa kami nakakarating talaga eh. Isip ko na lang, sana makabalik na lang ako ng buhay. Yun na lang. Grabe. Lalo't hindi ko sigurado kung anong nasa ilalim niya, no? Ingat lang. Saan kasi, sinilas? Ko po ang lakas ng loob deski. Ibong ko gen magano pa ako'y mababaw pala. Dito na languyin. Dito na. Woo! Buti sila sanay naman. At ako'y paring Leomart. Whee! Tarzan. Ngayon nga ni pala ay nakapunta tayo dito sa tatawag na Languyin at atingnan ko nga ni pala kung matibay itong lubid, kung hindi man ay bahala na. Let's go!
Oh, pare, nakabalik pa tayo dun! Napakasulit mo talaga, par! Pare, napaka-basic naman pala nito, pre! Paano nakabalik-balikan? Uy, uy! Baka lumagot. Hindi yan. Nakailang balik ka na, sagot mo na ako doon, pre. 3. Nasabi ko sa inyo, pumunta na kayo dito sa Languyin saan? Sa Barangay Bui, Buwak, Marinduque. Let's go! Oh, no! Sa taas, sabi maganda rin daw. Noon! Ang lamig! Pagod na. Grabe. Solid. Nakakakaba pero solid. Ay, grabe. Grabe ano yun, no? Yung nakalawit na yun, eh. Ano yun, eh? Ba't yun? Parang ano, parang hapag. Para siyang naalala ko yung nasa simbahan yung lagayan ng mga alak ng pari tsaka ano, yung lagayan ng ostya. Ganun ko siya nakikita. Para siyang yung nasa altar. Malapit na kami, oh. Doon pa kami mapunta. Tapos sinaparing rin din andun pa sa kabilang ibayo. Ayan, ito yung Languyin dito sa Barangay Bui. Oh, yan. Lahukan ng ano, lahukan ng takot, kaba, saya. Sarap mabuhay. Ako. Napakalupit mo, boy. Grabe. Para kumpletuhin yung ating Bui adventure, tagayin natin itong tuba na ito galing dito sa Bui. Napaka-organic. Wow! Grabe. Savage. Champagne ng Bui. Tara, shot na, guys. Sardinas, kailangan mo sardinas? Labas ang sardinas, pre. Sabay. Sarap. Good. Ito malupit! SK! Yung! Nakuha mo agad rin. Eh, para kay paring ano yan, Mark. Napakalupit mo ba? Sarap. Tungga na, yan. Aba, butong tapos. Ay, kay paring ano ba? Kay paring Reden mo. Alisanin. Iba talaga ang tuba ng Bui. Solid. Ayos. Pagkatapos namin i-enjoy ang Languyin ay binisita naman namin yung Inagawang Tulay. Na-imagine ko na Bui Bridge ito dahil nasa Bui ito, eh. Yan. Ito naman parting ito yung parte ng Balagbag Mountain Range. Ito yung parting papuntang Kanat. So nabalitaan natin na doon sa parting yun ay may inagawa pa rin tulay doon. Tapos ito naman sa kabilang banda, doon sa dulo, hindi pa siya nauumpisahan paakyatin. Ayun. Masyado pa mataas yung approach niyan. Ayun, kailangan pa ng additional na earthwork dun sa part na yun. Once kasi na matapos na itong kalsada na to, yung mga galing sa Buwak hindi na sila matawid ng ilog at dito na lang sila mababa. Okay, mga taga Bui. So pwedeng dito ka na mababa and then yan, dito na. Home sweet home. Kung ano man ang mangyari dito sa project na ito, sana maging successful. Siyempre, hindi kumpleto yung paglaog namin dito kung hindi kami makakapag-uwi ng Lanzones. Dampot na at nang may maiuwi.
Parang puno mo ah. Bumawi. Ngayon ay 3:30 na, nandito pa rin kami sa may barangay hall ng Bui. Walang humpay yung ulan. Tapos naghihintay kami ng jeep. So dito sa parting area, ayun, wala rin kaming kasabay na naghihintay ng jeep pababa. Pag hindi kami nakasakay ay panigarado bukas na ito. Habang ninanamnam ko ang mga sandaling nandito ako, ay hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa pamumuhay sa isang lugar na napakalayo sa bayanan. At ito yung mga bagay na napagtanto ko. Una, sa lugar na malayo sa bayanan ay bayaning maituturing ang mga jeepney driver na silang nagpapanatili ng tuloy-tuloy na paggalaw ng mga tao at produkto na mahalaga sa ekonomiya ng ating bayan. Kalawa, dugo, pawis at matinding pagod ang inilalaan ng mga magsasaka upang makapaglagay ng mga prutas at gulay sa ating mga hapagkainan. Madalas lang natin makita kung gaano kasimple ang kanilang mga produkto, pero sa likod nito ay dapat rin natin kilalanin ang kanilang tiyaga mula sa pagtatanim hanggang sa paghahanda at ang hirap ng biyaheng kailangan nitong pagdaanan bago pa ito makarating sa mga pamilihan. Ikatlo, matinding sakripisyo ang paninirahan sa isang lugar na malayo sa bayanan. Lalo na sa mga estudyanteng mula high school pa lamang ay kailangan na makipagsapalaran sa lugar na malayo sa kanilang kinagisnang tahanan. Ikaapat, hindi matatawaran ang pagsisikap ng mga taong dito ay nakadestino tulad ng mga guro, fish vendor, doktor, construction worker, volunteers at iba pang mga tao na humaharap sa matinding biyahe para dito ay makapagbigay serbisyo. Ikalima, iba ang aliwalas ng kapaligiran sa lugar na bihirang mabisita ng mga tao. May sariling paraan ng kalikasan kung paano niya ipapadama sa iyo ang kanyang ganda. At sa tao na rin kung paano nila ito iingatan. At sa huli ay natutunan ko sa kakaibang paraan ang leksyon ng palagiang pagsasaisip ng oras at pagiging alerto sa mga pangyayari sa aking paligid. Dito ay namulat ako na hindi sa lahat ng pagkakataon ay hawak ko ang aking oras at magagawa ko ang lahat ng bagay kung aking nanaisin. Napakahalagang aral na madadala ko sa mga sunod naming laon. Alas 4 na guys at naiwanan kami ng isang jeep na galing dito sa parting looban. Ngayon ay may sinabi sa amin, may isa pa raw jeep na nagaputi ng Lanzones dun sa may parting baba. Apuntahan namin para lang kami makauwi agad-agad. So bahala na. Ayun o, buhos. Ay tara. Ang chance na lang namin para makauwi ngayong araw ay puntahan yung jeep dun sa baba. Sabi ay may nagaputi daw ng Lanzones din eh. Nagaputi, makainit tapos na. Dangang hindi pa. Para kita ay makauwi. Ang target na lang namin ay pumunta kami dun sa bayanan sa Kanat. Baka makahanap kami ng mga kakilala dun. Ayun. So kami ay napadpad din sa Kanat. Kabukas na kami makauwi.